Hello mga ka-people, welcome sa ating channel. Pagbigyan ko kayo ng 3 tips para lalong kumita sa inyong mga chicken backyard farming. Lagi po nating tandaan na ang mga manok ay hindi araw-araw lumalaki. Ito ay lumalaki hanggang 4 to 5 months ay pwede na nating ibenta mga ka-chickens. So dapat ninyong tandaan ang mga sumusunod. Una, dapat meron tayong sapat na puhunan. Okay, kahit ito man ay backyard farming lamang or kung plano nyo talaga na pakunti-kunti lang ang mga manok na inyong alagaan, ay kailangan pa rin natin ang sapat na puhunan. Hindi yung kunti lang na puhunan tapos pag biglang dumami yung mga manok mo ay nahihirapan ka ng pakainin sila. No, bigyan sila ng vitamins, kung nagkakasakit man sila, doon na pumapasok ang problema kapag wala tayong sapat na pundo. Hindi rin po madali kung wala kang talagang puhunan, dahil dito sa puhunan natin kukunin din yung pabahay or yung mga kulungan ng ating mga manok. Ulitin ko, kahit backyard chicken farming lang yan, kailangan mo pa rin ng maayos at malinis, ligtas na hindi naulanan yung mga manok natin kahit pagdating ng tag-ulan, para maiwasan yung pagkakasakit ng ating mga manok. Ang ginawa ko sa bakanting lote na yan, gumawa kami ng kulungan dyan sa kubo. In-expand lang namin yung kubo, nilagyan ng mga kulungan para ilagay doon yung mga manok na kung sakaling may magkakasakit, pwede natin doon silang i-quarantine. Ayan. So, pumapasok din yan yung pera. Dahil yan, magpapagawa tayo ng kulungan. Siyempre, magbabayad tayo ng labor. Magkano? Mahal na ngayon ng labor ng ating mga ng gumagawa ng kulungan ngayon. Di ba? At saka ngayon, ang mahal na ng mga patuka. Yung patuka ng ating mga manok ay nagtataasan na rin. Yung vitamins, siyempre yan. Yung mga inumin, lalagyan ng inumin ng ating mga alagang manok. Siyempre dapat malinis din yun, kanilang lagayan ng inumin at sa kanilang patuka, para maiwasan yung pagkakaroon ng sakit. Ayan. Siyempre yun yung backyard farming natin. Yung mga manok natin ay free sila na nakagala sa ating backyard at nakakain sila ng mga damo, yung mga native, yung mga grass, mga insekto. Kahit ganyan, kailangan pa rin natin talaga ng patuka. Yan. So yun yung aking patuka, ay gumagamit ako sa ngayon ng GMP3 at saka 4 dahil medyo malaki na yung aking mga manok. Next month ay pwede na nating maibenta yan. Nag-range na kasi sila ng mga 9 grams to 1 kilo. So madagdagan na sila ng mga kahit 2 gramo nitong buwan na to. So pwede na talaga next month. Ayan yung mga kulungan nila. So pangalawa, so dapat para lalong madagdagan yung kita mo sa backyard chicken farming, ay pasukin mo rin yung buy and sell. So habang nag-aalaga ka ng mga manok, ay pasukin mo na rin ang buy and sell ng mga manok. So sa ginawa ko ngayon, bumibili ako ng mga manok, naglalagay ako ng signage na buy and sell chickens, kasi kung may nagbibinta ng manok, yun yung ibebenta mo pag wala ka pang haharvestin ng mga manok. So para magtuloy-tuloy yung income, pagkakaroon mo ng income sa inyong mga manok. Hindi ka lang aasa sa inalagaan mong manok, dahil ulitin ko, hindi naman araw-araw o linggo-linggo nag-harvest tayo ng manok para ibenta. So dahil mayroon ka ng nabili na mga manok galing sa mga kapitbahay mo o sa ibang lugar, syempre maibenta mo rin yan sa mataas na presyo. Ayan, yun yung mga tips na kailangan din. Una, dapat puhunan. Tapos pasukin mo rin yung buy and sell. Yan, napakagandang tips yan. So pangatlo, habang nagbabay and sell ka rin, dapat yun yung may marketing ka rin, may market. Dapat may target market ka kung sino yung mga taong gusto mong makabili ng iyong mga manok.
sa marketing mo na yan, sa strategy mo ng marketing, dapat ikaw talaga yung magpasya, no? Magpasya, may desisyon kung magkano ang presyuhan mo ng manok. Hindi yung mga buyer ang magpapasya ng presyo ng manok. Pag sila ang nasusunod ay wala, lugi ka talaga. So dapat tansyahin mo, kalkuluhin mo talaga kung magkano ang nagastos mo, pabahay, patuka, na yung hindi ka naman lugi. Sa presyuhan ko ng manok dito ay bumibili ako or binibenta ko ng 300 pesos per kilo. So pwede pa yang gawin nating 320 dahil nga mahal na nga ngayon ang patuka ng ating mga manok. Yung naisipan ko na rin yan na taasan ko ng konti ang presyo ng aking pagbenta ng mga manok dahil sa ngayon lumubo, tumaas yung presyo ng mga patuka. Sana makakaroon kayo ng idea sa kung paano magiging kumita pa sa pagkakaroon ng backyard chicken farming, na instead na palugi tayo ay magkakaroon tayo ng konting kita. Kung hindi man kita na konti, at least malaking kita. Ayan, sana po ay may natutunan kayo sa video na to, at please subscribe at hit the notification bell sa ating mga susunod na video para ma-update ko kayo.